Oh, ito mga kabayan. Nako, mainit to ngayong topic mga kabayan. Itong lugso na to mga kabayan na tulay sa norte, no? Diyan sa lugar ni Nabungit mga kabayan. Pinagtatalon-talunan kasi ito mga kabayan na ito daw ay proyekto ni PRRD, no? At syempre mga kabayan, ay talaga naman na inabutan to ni PRRD mga kabayan kasi yan ay tatlong pangulo mga kabayan ang nagplano na gawin yan. Una ay si Pinoy mga kabayan, itinuloy ni PRRD. At pangatlo mga kabayan, si Bungit ang finisher mga kabayan. Kaya nga ano na pinondohan nila no, dyan sa JAA noong 2023 mga kabayan, ng ganito kalaki, kita mo. Sa sobrang laki ng pondo mga kabayan, hindi kinaya ng tulay. But anyway, no, babalikan natin yan mga kabayan. Pakinggan muna natin itong bagong kahol ng kahol dyan sa palasyo mga kabayan. Dati nun sa YouTube lang natin to napapanood, no? Kasi nagbablog-vlog to si Attorney Claire ngayon, nandiyan na, no? Napakatibay nito mga kabayan. Itong na-hire ni Bungit mga kabayan para kumahol diyan sa palasyo. O pakinggan na muna natin ang sinasabi nito. Ito may banat sa ating Vice President. Nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit. Kita mo mga kabayan, bungad pa lang no, ay kapiknyos-piknyos na. Diba? Hindi naman kumbaga talagang yung sinasabi niya dito iba yung pagkaka-interpret niya dun sa sinabi ng ating pangalawang pangulo mga kabayan, mapapangulo na eh. Ang sinabi niya doon mga kabayan, tayo ay may kalayaan no na mag-express ng mga nangyayari sa bansa natin mga kabayan. Hindi yun encouragement. Pinapaalala lang sa atin mga kabayan ng ating Vice Presidente kung ano yung nakalagay sa saligang batas ng ating bansa mga kabayan. Di ba doon ay sinasabi doon na tayo mga Pilipino ay may kalayaang magpahayag at hindi nila pwedeng yun mga kabayan, baliwalain. Ay natural mga kabayan, talaga tayo magbibigay ng ating mga pahayag at opinion no, at hinaing dito sa gobyerno, lalo't lalo pang ganyan mga kabayan ang nangyayari. May nakita na ba tayo mga kabayan na improvement? Wala. Puro yung mga pondo mga kabayan, hindi natin alam kung saan napupunta. Kita mo? Ay ngayon, ang sinasabi nito mga kabayan, naghihikayat no? Naghihikayat ang ating Vice Presidente. Normal lang yon sa mga Pilipino na kailangan magtanong mga kabayan. Kailangan nilang magtanong sa pamahalaan, ano ba ang nangyayari? Bakit ganito ang nangyayari ngayon sa gobyerno? Kita ninyo, di ba? Tuloy natin mga kabayan ang pagtahol na rin. Sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Kanino manggagaling mga kabayan? Alangan naman sa inyo, kayo magkakatrupa-trupa dyan. Diba? Yun nga mga nandiyan sa lower house, mayroon bang mga kabayan? May mga pagkahol ba yung mga yan? May mga pag-question ba yan sa nangyayari ngayon sa gobyerno? Kita ninyo mga kabayan? Yung nakarang inilabas natin ditong video patungkol dun sa flood control mga kabayan. Isang flood control pa lang yun mga kabayan. Ganun nakalaki Ganun nakalaki mga kabayan ang ipinondo nila. Halos 94 million mga kabayan. Ang ginastos nila doon sa flood control na ilan di pa lang mga kabayan yung nilagyan ng semento. Diba? Natural mga kabayan, magtatanong tayo. Tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po, nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang... Kita mo mga kabayan tinatanong niya dito, ito ba ay opinion ni Bungit o opinion na niya mga kabayan bilang isang tagapagsalita ng palasyo? Tingin ko yung sariling opinion na to mga kabayan ni Attorney Claire, 'di ba? Yan mga kabayan ay tingin ko talagang masasabi natin na malaki din ang galit nito no sa dating administrasyon. Kasi siguro mga kabayan, nag-apply to. Siguro lang mga kabayan, nakakahaka lang natin to. Hindi natin sure no. Baka noon mga kabayan nag-asam-asam to na magkaroon ng posisyon. Kita nyo noon, 'di ba? Nagkaroon to ng viral issue patungkol diyan sa yung inaresto daw mga kabayan na nag-hysterical siya doon mga kabayan, parang naulol na aso na nagkahol-kahol doon sa presinto. Diba? Napanood natin doon sa balita na sinasabi nito na ulitin pa daw niya kung sakaling mangyari. Kita mo yon, diba? Alam niyo to, sinasabi niya dito, may nag-comment kasi dyan mga kabayan. Ang sabi niya dyan, no?
Madam Secretary kasi inaano niya yung bakit hindi daw nagsabi si Vice Presidente nung panahon, no, ng tatay niya na namumuno bilang presidente. Ang sabi diyan mga kabayan nung nag-comment, no, makinig ka dito, Attorney Claire, no. Sabi dito, Madam Secretary Castro, magkaiba ang administrasyon ni PRRD at administrasyon ni PBBM. Noong panahon ni PRRD ay ramdam namin ang pagbabago. Kaysa ngayon ni PBBM, talamak ang korupsyon sa Marcos administration. O yan mga kabayan ha, simpleng katulad din nating netizen niya nag-comment na yan dyan. At talaga napakarami ng comment dyan mga kabayan na hindi pabor sa mga pinagsasabi nito ni Attorney Claire. At alam ko naman na talagang marami mga kabayan sa inyo, no, na talagang na kumbaga masasabi natin mga kabayan na talagang ngayon sa administrasyon na to, napaka corrupt, no? Sobrang corrupt mga kabayan kasi kung saan na mga kabayan napupunta ang mga pondo na hindi natin alam kung saan ginagastos. At doon sa mga pinondohan na yon mga kabayan na masasabing project ni Bongit mga kabayan, ipalpak, kita ninyo naman yung pinakita natin sa inyo dito. At marami pang mga nagpapakita mga kabayan, may mga nagsisend sa akin sa message, no, na mga proyekto na over mga kabayan sa pondo, no, na dapat hindi naman talaga ganon kalaki ang pupunto doon kung talagang maayos yung pagpapa-implement. At quotation mga kabayan, isipin mo, milyon-milyon yung project, tapos yung project ay mga tipong mga siguro maliit lang na project. Kita mo yan mga kabayan? Grabe, no? Grabe itong administrasyon na to. Kaya ito mga kabayan, ito ang matinding pinagtatalunan. Ito si Attorney Claire mga kabayan ang naging tingin ko hiner nila yan dyan para maging troll, no? Maging troll dyan sa palasyo at maging panlaban nila mga kabayan sa mga Duterte. Kita mo, puro Duterte. Simula nung umupo yan mga kabayan, puro Duterte nang inaatake niyang tao na yan. Instead na yung ipahayag niya dyan yung mga magaganda mga kabayan na ginagawa ng administrasyon, mga magagandang plano ni Bongit, hindi mga kabayan, kundi pag-atake, no, sa dating administrasyon. Ito mga kabayan, may isa pa dito na balita, no? Ito si yung engineer sa loob ng 8 buwan kinumpirma yan. Transportation Secretary Dizon. Naritong news group ni Ian Articona. Kinumpirma ni Transportation Secretary Vince Dizon na nasa 400 mga engineer na ang nag-resign sa departamento sa nakalipas na 8 buwan. Ayon sa kalihim, nag-ugat ang mass resignation sa administrative challenges kabilang ang hindi pagpapasahod sa tamang oras. Kita mo mga kabayan. Yan ha. Diba? Dahil maganda mga kabayan, dahil maganda ang administrasyon, no, ng administrasyon Bongit mga kabayan sa bagong Pilipinas, bulsa ng Pinas, lagas mga kabayan. Isipin ninyo, no, ganyang karaming engineer na nagtatrabaho sa gobyerno ang nag-resign, 400, no mga kabayan, kasi hindi napapasweldo ng tama ng administrasyon. Pero sila mga kabayan paldo-paldo, no? Paldo-paldo mga kabayan sa mga pondo. Kita mo yan mga kabayan. Kaya nauubos ang ating mga mga magagaling na engineer, magagaling na doktor, nurse, teacher. Kaya nauubos mga kabayan kasi nga ganito taratuhin, no? Ganyan tratuhin ng mga nandyan sa gobyerno. Isipin ninyo yan, 400 mga kabayan na engineers nag-resign dahil sa walang pasahod, no? Ang pamahalaan, ay grabe. Talagang legacy to mga kabayan. Legacy talaga to ni Bongit, no? Sa bagong Pilipinas. Grabe. Kita mo yan mga kabayan, ha? Oras. Hindi man anya ang nasabing propesyon kaya't ninais ng mga ito na lumipat sa private companies. Dahil dito, hinikayat ni Secretary Dizon ang mga empleyado ng DOTR na ipagpatuloy lamang ang kanilang mga trabaho kasabay ng pagtitiyak na tutugunan agad nila ang nasabing mga problema sa departamento. Samantala, kumpiyansa ang DOTR Chief na may isasapinal na ang appointments sa departamento upang maging fully functional na ang kanyang sektor. Kita mo yan mga kabayan. Naubos ang mga empleyado, naubos ang mga engineer mga kabayan dahil sa hindi pagpapasweldo ng administrasyon na to. Kung yun nga mga kabayang nurse, no, yung mga nurse na noong panahon ng pandemic mga kabayan, siyempre natapos na yung terms ni PRRD, no? Naka-assign na to ngayon sa bagong administrasyon. Anong ginawa mga kabayan? Yung 2 billion na pambayad, no? Sana para mabawasan yung utang nila doon sa mga dating empleyadong nagserbisyo sa atin nung panahon ng pandemic. Abay, binito ni Bongit mga kabayan. Binito niya. Kita mo yon. Ang utang pala nila mga kabayan doon sa mga empleyado na yon na hindi pa nababayaran hanggang sa ngayon ay 6
billion mga kabayan. Tapos yung 2 billion na dapat ibabayad nila, binito pa niya dyan sa budget ng 2025. Isipin mo yan mga kabayan, 'di ba? Gaano katindi ang katarantaduhang ginagawa sa mga Pilipino nitong administrasyon na to. O ito mga kabayan, pag-usapan naman natin to, no? Kasi sinasabi nila na dahil daw, no, ito daw ay proyekto ni PRRD, no? Siyempre, yan yung sasabihin nila mga kabayan, 'di ba? Pero ang totoo niyan, 3 pangulo mga kabayan yan ang pinagdaanan ng proyekto na to. Ang una ay kay Pinoy mga kabayan, kay PRRD, no? Si Pinoy nagsimula niyan mga kabayan, itinuloy ni PRRD kasi napakagandang project niyan mga kabayan. Napakagandang kumbaga madadaanan niyan sa transportasyon galing diyan sa norte, no? At nung matapos mga kabayan ang pamumuno ni PRRD, no, ay pinondohan yan ni BBM, no, ni Bongbong Marcos mga kabayan, ni President Bongbong Marcos. Ayan, pinondohan niya yan mga kabayan ng ganyang kalaki. Isipin mo mga kabayan, para pagtibayin yung proyekto, no? At syempre, mas maganda mga kabayan, si Kukoy na lang ang magpaliwanag sa atin kasi nandito yung mga documents mga kabayan na kung saan nagpapatunay, no, na talagang sa panahon ni Bongit mga kabayan, tinapos yung proyekto na yan. Hindi yan kay PRRD. Kumbaga si PRRD mga kabayan, tinuloy lang niya yung proyekto ni Pinoy mga kabayan kasi nga magandang proyekto, 'di ba? Nakita nyo naman mga kabayan yung ilang proyekto ni Pinoy na natenga, itinuloy ng ating dating pangulo, no, na si PRRD. At ganoon din naman yung mga plano, no, yung mga plano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos mga kabayan, yung mga blueprint, 'di ba? Yung iba doon mga kabayan na implement 'yon ng dating pangulo na si PRRD, 'di ba? Kasi maganda mga kabayan, kinuha niya at ginawa niyang proyekto niya, no? At ito pakinggan natin mga kabayan si Kukoy. Ito kasi meron tong mga papel-papel dito mga kabayan na pinapaliwanag, no? At siya na lang yung magpapaliwanag sa atin. Ayon kay Benji Contreras, nakilalang Marcos loyalist, ang Kabagan Santa Maria Bridge daw sa Isabela na nag-collapse kamakailan lang ay one of the projects of Duterte's build at one of the Digong's legacies of corruption. Yes, ang tulay na to nakatatapos lang ng konstruksyon ngayong taon ay bumagsak agad kagabi lang. Pero totoo ba ang sinasabing ito ng isang Marcos loyalist? Kung marunong lang sana ang mag-research ang mga Yan kasi ang problema mga kabayan, no? Hindi kasi nagre-research din kasi itong mga yung iba mga kabayan, yung ibang mga lutanista. Pero may mga ilan kasi mga lutanista mga kabayan na talagang may mga punto yung sinasabi nila, no? At yung iba kasi mga kabayan, may masabi lang din, no? Hindi sila nagre-research nang sa ganun mga kabayan, hindi lang nila nang alam nila mga kabayan sasabihin nila. Tuloy natin si Coco. Marcos supporter, kitang-kita na ang proyektong ito ay nagsimula sa panahon ni Pinoy. Tama. Ito ay pinagpatuloy sa panahon ni Duterte. Hindi lang ito pinagpatuloy, mas pinalawak pa ito, kaya mas na-delay ang pagtapos ng proyekto. Nadaanan na ito ng pandemic, kaya ito'y natapos sa panahon ni Bongbong Marcos. Kung ito ay sinimulan sa panahon ni Pinoy, pinagpatuloy sa panahon ni Duterte, at natapos sa panahon ni Bongbong, totoo ba ang sinasabing ito ni Benji Contreras? Suriin natin. Dahil ito yung gusto ko kay Kokoy mga kabayan kasi ito magaling din tong mag-research, no, ng mga documents, lalong-lalo na about sa mga proyekto mga kabayan. Sa ilang mga problema, lalo na at dumaan ito sa napakaraming taon dahil sa pandemya, ay kinailangan nitong pondohan uli sa panahon ni Bongbong Marcos. Noong May 24, 2023, ito ay pinondohan ulit ng 274.8 million pesos. Para saan? For retrofitting or strengthening the bridge. Oh, yan. Yan mga kabayan, ito doon sa mga lutanista, yan, makinig kayo. Yan yung sinasabi mga kabayan na pinondohan, no? Pinondohan ito ni Bongit mga kabayan doon sa GAA na 2023, no? Para pagtibayin mga kabayan yung mga proyekto na yan, no? Isipin mo mga kabayan, sa norte pa yan, Napakaganda pa nung nakalagay nila dyan. Tuloy natin 'to sinasabi ni Kokoy.
para masiguradong matibay at hindi babagsak agad Tama. ang ginagawang tulay na nadaanan na ng panahon, pinondohan ulit natin to ng limpak-limpak ng milyong-milyong pera sa panahon ni Bongbong Marcos. So ito ang toka niya sa paggawa ng tulay na to. Ayon sa official statement na to, ang tulay daw ay ginawa noong November 2014 at natapos ng February 1, 2025. Ibig sabihin, sigurado na ang administrasyon na to na tapos na at matibay na ang tulay na ginagawa. Ilang beses pa nga itong pinagyabang ng Marcos administration. Yan nga ang problema mga kabayan no? Napakagaling niya ni Bungit mga kabayan magmalaki. Ha? Lahat tayo pinagmalaki niyan mga kabayan sablay. Katulad na lang ng 5,500 flood control. Diba? Ayun mga kabayan ang dahilan binangga ng barko. Kita mo yan? So kung ang kontribusyon at maipagmamalaki ni Bongbong Marcos sa tulay na yan ay siguraduhing matibay yan na nilaanan pa natin ng 275 million pesos. Totoo ba ang sinasabi ni Benji Contreras na ito ay isa sa mga digong's legacy of corruption? Yan ang problema. Magtatatlong taon na si Bongbong Marcos pero sinisisi nyo pa rin lahat ng kapalpakan niya kay Duterte. Si Duterte nga, kesa sisihin ng sisihin si Pinoy noon sa mga palpak na ginawa niya, ay nag-focus na lang siya sa mga pwede niyang gawin para maranasan ng mga Pilipino ang pagbabago na pinangako niya. Yon mga kabayan, ang totoo doon, no? Dapat kasi, no, hindi nyo na sinisisi yung dating administrasyon kasi in present na tayo. Yan kasi ang problema mga kabayan sa ugali ng Pilipino, no? Na laging babalikan, no, yung mga nagdaan. Kaya nag-iba mga kabayan, no, ang pagtingin ng mga Pilipino sa pamumuno ni PRRD kasi nga mga kabayan, nung panahon ni PRRD, hindi siya nagbi-blame, no? Nakita nyo ba mga kabayan na hinabol niya si Pinoy? Diba? Hindi mga kabayan, ang ginawa niya, itinuloy niya mga kabayan yung mga ilang proyekto na nabimbin. Kasi nga mga kabayan, nasimulan na, diba? Nasimulan na, nagastusan na ng pera mga kabayan ng mga Pilipino. Yung iba doon ay inutang pa sa World Bank o sa mga ibang bansa mga kabayan. Tapos itetenga lang. So ang ginawa ni PRRD noon mga kabayan, itinuloy yung mga ilang proyekto na masasabi niya na talagang maganda. Kaya napansin niyo mga kabayan, kahit ilang taon lang, no? Kasi hindi niyo mga kabayan na katulad nagkaroon ng pandemic, ilang taon mga kabayan yung pandemic. Siyempre, hindi ganun kaganda ang flow ng trabaho mga kabayan kasi nga may pandemic, lalo pat ganyan mga contraction, di ba? So, kita ninyo mga kabayan, halos 4 na taon o 5 taon lang siya namuno mga kabayan dahil ng pandemic na yun. Pero kita ninyo, ang dami niyang na-inaugurate noon. Marami siyang napatapos na mga proyekto. Yung iba mga kabayan, si Bungit na nag-inaugurate. Diba? Ngayon mga kabayan, ito, pinagmalaki to ni Bungit. Ayan, ang tatrabahuhin na lang niya mga kabayan dito dyan sa iniwan ni PRRD na tulay na yan, no? Pagtibayin, kaya nga pinunduhan mga kabayan ng GAA, no, noong 2023 ay para pagtibayin niya yung project na yan. Kaso mga kabayan, anong nangyari? Sa laking pera na yan mga kabayan, ayan, lugso, no? Lugso mga kabayan ng tulay. Dadalawang buwan pa lang nagamit mga kabayan. So anyway mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat sa inyo, no? Mga kabayan, huwag niyo kakalimutan na ilista ang mga pangalan ng ating mga pambato diyan, no mga kabayan. Yung mga magagaling na attorney na yan mga kabayan. At yung ilan dyan ay mga for re-elect. So ayun lang mga kabayan, adjust muna sa inyo. See you sa susunod na video at ingat kayo palagi mga kabayan. Maging mapagmasid tayo sa mga darating na panahon mga kabayan. Adjust muna sa inyo.